Senator Robin Padilla na-depress. Akala ko ba para sa kabataan lang yung salitang depression? At bakit kaya sa sobrang depression ay naiyak na si Robin Padilla at si Vice President Sara Duterte nanalangin na sana daw maging patas ang ICC sa kaso ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte na mukhang wala ng lusot dahil nadagdagan yung mga witnesses na magte-testify sa kanyang kaso. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Hindi ba't nung isang araw lang nagyabang itong si Robin Padilla na yan daw depression, hindi niya kilala. Ibig sabihin, wala sa bokabularyo niya ang salitang depression. At yan daw, sad to say, ay para sa mga kabataan ngayon. Dahil ang mga kabataan ngayon ay weak. Dahil sila ay nade-depress. Pero, totoo bang wala sa bokabularyo ni Robin Padilla ang salitang depression? Kung matatandaan niyo po, nagkaroon ng interview si Robin Padilla kay Tony Gonzaga. At ito po ang naging takbo ng kanilang interview. Na-depress kayo? Oh, syempre. Munti ako nagpakamatay nun. Oh, sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Oh, akala ba natin hindi alam ni Robin Padilla yung salitang depression? Tapos, 2 days after, ito na at umiiyak na si Robin Padilla at sinasabi niyang siya ay na-depress. At saan naman siya na-depress? Ayon po dito sa balita, naglabas ng statement si Robin Padilla. Sabi niya, kanina po pagkabasa ko, naiyak po talaga ako. Kasi paano na to? Sino pa ang kasama ko sa Senado kapag itong dalawang to nabigyan pa ng warrant of arrest? Di ako na lang mag-isa. Hindi po ba depressing yon? So inaamin mo na, Robin Padilla, na weak ka rin. At ang depression ay hindi lang para sa kabataan. At hindi totoo na hindi mo alam ang salitang depression. Dahil doon pa lang sa interview kay Tony Gonzaga, inamin mo na in one time of your life, ikaw ay na-depress. Yan ang mga DDS. Madalas sila ay nababack to you. Dahil sino nga ba naman ang hindi madidepress kung inilabas na ng ICC na itong dalawang tong si De La Rosa at si Bongo ay kasama sa mga co-perpetrators sa inilabas na listahan ng ICC. At hindi nga ba mag-uusap-usap yata ang mga senador natin kung paano nila tatalakayin itong magiging issue ni De La Rosa at ni Bongo. Pag-uusapan nila kung papayag silang itong dalawang ito ay magtatago sa saya ng Senado. Dahil siyempre, iba na nga naman yung dalawa sa kasamahan ninyo ay merong itinatagong lihim pa ba ang matatawag doon? Na sila ay talagang co-perpetrators. Dahil tandaan natin yung sinabi ng ICC. Dahil hindi porke hindi ikaw ang kumalabit sa gatilyo, wala ka ng pananagutan diyan sa nangyaring EJK, ni former president. Lalo na at dito sa atin, yung International Coalition for Human Rights in the Philippines is pressing the International Criminal Court to issue arrest warrants against Senators Bongo and Bato de la Rosa, who were named as co-perpetrators in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Pero ewan natin kung pakikinggan sila ng ICC. Dahil may sarili pong proseso ang ICC. Maganda nga siguro kung ma-issuean sila ng warrant of arrest, pero malalaman pa lang po natin yan sa February 23. Dahil yun po yung hearing ng charges against former President Rodrigo Duterte. At kapag nagdesisyon sila na tutuloy ang trial, sangkot talaga itong dalawang ito. At lalo nang iiyak at madedepress itong si Robin Padilla dahil bukod doon sa posibleng maaresto si Bongo at si Bato de la Rosa, tuloy na yung trial ni Duterte sa February 23. Dahil sinubukan na namang harangin ni Kaufman itong February 23 hearing at nag-apila na naman
tungkol dito sa kalusugan at yung fit to stand trial ni Duterte. Kamalas-malasan, the ICC jumps Duterte appeal, clears way for trial proceedings. The International Criminal Court has turned down an appeal filed by former President Rodrigo Duterte challenging the ruling that declared him fit to take part in pre-trial proceedings. Affirming its January ruling, the ICC has denied the Duterte camp's request for an indefinite adjournment after the court said that the defense failed to present appealable issues. Ang gusto ba naman kasi nito ni Kaufman ay indefinite adjournment. Di parang sinabi mo na huwag na ituloy yung trial at palayain na si Duterte. So, bigo na naman ang kampo ni Kaufman. So, tuloy na yung February 23 hearing ni Duterte. At sinasabi pa nila, mukhang wala nang kawala si Digong dito sa kanyang kaso. Bakit kanyo? Dahil dumadami na sila. Makakalusot pa kaya? Sino ba yung sila? Sino ba yung dumadami? Sabi po dito, pinahintulutan ang karagdagang 500 individual na sumali bilang mga biktima sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa desisyong inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 nitong Biyernes, February 13, 2026, kinumpirma ng mga hukom na kwalipikado ang mga aplikante bilang mga biktima o kabilang sa Group A. Ang hakbang ay kasunod ng pagsusuri ng Victims Participation and Reparations Section sa 227 aplikasyon na kinapapalooban ng 500 katao. Dahil walang nakitang pagkakamali sa ebalwasyon, inaprobahan ng Chamber ang kanilang pagsali sa ilalim ng legal na representasyon ni na Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at ng Office of Public Counsel for Victims. So, iiyak nga naman at madidepress itong si Robin Padilla dahil sa pinayagan ng ICC ang 500 pang biktima sa kaso laban kay FPRRD. So, paano pa kaya malulusutan ito ng kampo ni Rodrigo Duterte? Kaya nga itong si Vice President Sara Duterte is praying for fairness in ex-President Duterte's ICC proceedings. Sabi sa Daily Guardian, Vice President Sara Duterte on Friday said she hopes the International Criminal Court will conduct fair proceedings in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Sabi ni Sara Duterte, ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit saang korte man yun sa mundo, yun yung dasal natin, na maging patas ang korte. Uy, pero sa himig ng pananalita ni Sara Duterte, sabi niya, ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. So, ibig sabihin, kung hindi aayon sa kagustuhan ninyo or kung anuman ang magiging hatol ng ICC na hindi katanggap-tanggap para sa inyo, sasabihin nyo, hindi na sila patas. Her remarks came ahead of the former president's confirmation of charges hearing on February 23. The ICC said that after the hearing, the pre-trial chamber may decline to confirm the charges, adjourn the proceedings to seek additional evidence or amend the charges or confirm the charges and commit the case to trial. Aba, nakakatakot nga naman yan. Although may mga posibilidad. Dahil pagkatapos ng hearing, ito ang maaaring gawin ng ICC. They may decline to confirm the charges. So, ibig sabihin, kapag dinecline nila yung charges, aba, para makakalaya si Digong. Or, adjourn the proceedings to seek additional evidence. Pwedeng i-adjourn yung proseso at magkalap pa ng additional evidence. Or pwedeng baguhin yung charges. Or, confirm the charges. O kumpirmahin yung mga akusasyon at itutuloy yung kaso. So, ang pinagdarasal ni VP Sara ay sana maging patas at ang patas para kay Sara Duterte ay yung i-decline ang charges laban sa kanyang ama. Yun lang
ang magiging patas para kay Sara. Kung ang mangyayari ay magkakalap pa ng additional evidences or babaguhin yung charges or kukumpirmahin na at itutuloy na yung kaso. Sabi pa ni Sara Duterte, ang mahalaga ay meron siyang mga abogado na kamiting niya lagi ngayon at kausap niya lagi ngayon para mapag-usapan nila yung paghahanda nila para sa confirmation of charges. The ICC prosecutor has charged the former president with 49 incidents of murder and attempted murder linked to his anti-drug campaign, noting that although the actual scale of victimization during the charged period was significantly greater. Dahil government data show around 6,200 drug suspects were killed during anti-drug operations under the Duterte administration, while human rights groups estimate the death toll could reach 30,000, citing unreported related killings. Aba, kaya naman pala ganun na lang ang panalangin ni Sara Duterte na sana daw maging patas. She is praying for fairness dito sa kaso ng kanyang ama. Ngayon, magdarasal si Sara Duterte ng patas or fairness sa kaso ng kanyang ama? Sa tingin niya, hindi nakarating sa ICC yung binitawan niyang salita mga about 2 weeks ago nung sinabi ni Sara Duterte na kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na rin natin ang ICC as a biased political court. Hindi siya court of justice. Kung ngayon pa nga lang nagdesisyon ka na ang ICC ay hindi court of justice at sila ay biased na political court. Tapos ngayon, magdarasal ka ng fairness. Kaya nga nagkandaletse-letse yung kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Kasalanan na rin ni Sara Duterte. Naalala nyo yung jailbreak statement ni Sara? Joke or no joke, hindi ito ang tamang panahon para mag-joke ka dahil meron nga tayo sa batas na sinasabi na anything you say can blah 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 blah. Hindi ba? Dahil isa nga sa dahilan kung bakit hindi mabigyan-bigyan ng interim release si Digong ay dahil sa mga statement nitong anak niyang si Sara Duterte. Tapos ito nga, naglabas na naman siya ng statement na prejudge na daw nila ang ICC. At ang ICC ay isang biased na political court. So, i-expect mo pa ba na pagbibigyan ka ng ICC? Pinagbintangan mo na rin lang sila. Nagdesisyon ka na sila ay biased. Baka pangatawan na nila yan. Dahil kung ano't ano man ang maging desisyon ng ICC, hindi ka naman titigil sa pagpapakalat na bias ang ICC. So, kapag sa February 23 ay kinumpirma ang mga charges against Rodrigo Duterte, malamang hindi lang si Robin Padilla ang iiyak at madidepress. Sasamahan na rin siya ni Vice President Sara Duterte. Dahil sino nga ba ang hindi maiiyak? Sino nga ba ang hindi madidepress? Kung dalawa sa kasamahan ninyo sa Senado at kaalyado ni Sara Duterte ang sasama na sa kanyang ama sa ICC. Pero tandaan po natin ang statement ng tatlong ito Noong March 30, 2023, sabi ni Robin Padilla, kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Mukhang huhulihin na nga si Bato. Dahil okay lang siguro. Dahil si Bato, nagbitaw naman ng statement noong March 12, 2025, nung sabihin niya na I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. At ito naman si Bongo, noong May 5, 2019, sabi niya, President Duterte said, he is ready to go to jail. I told him, I will go with him to jail. That is how much I love the President. Ayan na. Wish granted. Malamang maisyuan na rin ng warrant of arrest si Bongo at si Bato de la Rosa. Ang tanong, sasama nga kaya si Robin Padilla or iiyak na lang siya dito at madidepress? Samahan naman kaya siya ni Sara Duterte sa pag-iyak? O akala ko ba ang depression, Robin Padilla, ay para sa mga kabataan lang? Bakit ka umiiyak ngayon? Bakit ka nagdadrama? At sinasabi mong nadidepress ka. So, aminado ka ng weak ka rin?
Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.